Dito sa lugar namin sa Fairview, dati ay laging bumabaha, lalo na kapag panahon ng tag-ulan at nag-o-overflow ang Lamesa Dam. Kaunting ambon lang, kinakabahan na agad ang mga residente ng bagong baryo. Kaya naman kapag umulan na ng malakas, alerto na sila sa pag-aakyat ng mga gamit nila sa second floor ng bahay. Hindi na mabilang na beses na nakaranas sila ng pagbaha. Kadalasan pa nga ay gabi, kung kailan oras ng mahimbing na pagtulog. Kaya nga nakasanayan na ng mga tao na bago pa man mag-release ng tubig ang dam, ay nag-aabiso na ang barangay na maghanda na o lumikas na. Kapag may bagyo at tuloy-tuloy ang ulan, ipinapayo ng barangay na lumikas na sila at sa barangay hall na lamang pumunta. Isang gabi, tuloy-tuloy ang malakas na pag-ulan. Nagsilikas na ang mga tao mula sa bagong baryo. Karamihan ay nagpunta sa barangay hall, pero yung iba nagpunta sa mga kamag-anak nila na malalaki at matataas ang bahay. Sa bahay namin, di na kami umalis. May second at third floor naman kami na pwedeng paglugaran kung sakaling mag-release uli ng tubig ang dam. Napansin naming wala nang ingay sa paligid namin. Walang tao sa mga bahay ng kapitbahay namin. Patay ang ilaw nila at wala kang maririnig na nagsasalita. Ni wala ring radyo o TV na bukas. Dahil sa sobrang nerbiyoso ang tatay ko, bigla niyang naisipang pumunta na lang kami sa school, kung saan rin may evacuation center. Sabi kasi ng isang tauhan ng Lamesa Dam, malaki raw ang tubig na i-release kapag ganung tuloy-tuloy ang ulan. Para nga naman hindi na kami kakaba-kaba. Nagdala kami ng ilang damit. Ang nanay ko ay naiwan sa bahay pero sabi niya, susunod na lang daw siya sa school. Walang masakyang tricycle palabas sa amin. Siguro nga, halos lahat sila nasa evacuation center. Maglalakad na lang kami ng tatay ko palabas. Kahit pa 11:30 na ng gabi, hindi ko sinasabi sa kanya, pero natatakot ako. Ang tahimik kasi ng paligid at ang lamig-lamig. Nakakakilabot ang lamig. Sa paglalakad namin, biglang umulan ng malakas at may kasabay pang malakas na hangin. Parang pumupito ang malakas na ihip ng hangin. Mabuti na lang na patapat kami sa isang chapel. Nabilis kami sumilong doon at mabuti na lang at hindi nakalak ang pintuan. Pero kahit bukas ang pintuan, wala sa isip ko na pumasok kami sa pinakaloob nito. Natatakot kasi ako at may naaalala ko. Ang simbahan daw kapag hating gabi ay pinapasukan ng mga masasamang espiritu. Yun daw masamang espiritu na yun sumasanib sa mga rebulto at ang rebulto ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya minsan daw kapag hinahaplos ang rebulto, may bisa ito tungkol sa sakit. Ang alam ng taong naghamplos ng ang rebulto ang nagpagaling sa kanya kung gagaling siya. Pero ang totoo, yung masamang espiritu ang nagpagaling sa kanya. Lumalakas ang hangin at nababasa na kami ng tatay ko kahit pa naka-jacket kami.
Tinignan niya ang loob ng chapel at napansin ko sa kanya na parang ayaw niya ring pumasok sa loob nun. Nung nakarang araw lang kasi, bago dumating ang bagyo na yon, may napagkwentuhan kami sa bahay na kapag daw pumasok ka ng 10 oras ng gabi sa loob ng isang simbahan, marami kang maririnig na iba't ibang tinig at tunog. Kapag daw ganong 10 oras ng gabi ay nagsisilapit ang mga kaluluwa ng namatay na gustong makapasok sa loob ng simbahan, pero hirap silang makapasok. Hanggang doon lang daw sila sa palibot ng simbahan. Kaya sa kanilang pananalangin sa labas, sumisigaw na lang sila. Sila yung iba't ibang tinig na naririnig, humihingi ng awa, ng panalangin, tumatangis dahil may gusto pang sabihin at hilingin. Naghihirap daw sila sa kabilang buhay kaya tuwing hating gabi ay humihingi sila ng panalangin para sa kaluluwa nila. Yun naman daw tunog ng mga naglalakad, mga namamasyal na kaluluwa na nasa kapayapaan na sila naman daw yung nagbibigay ng panalangin sa mga kaluluwang humihingi ng panalangin. Sa isip ko, siguro yun din ang nasa isip, yun din ang naiisip ng tatay ko ng mga sandaling iyon. Lumakas palalo ang hangin. Gusto ko nang i-text ang kapitbahay namin na may tricycles at sunduin kami ng tatay ko doon. Pero nawala ng signal ang phone ko. No choice kami, kundi ang pumasok sa loob ng chapel. Nanginginig pa nga ang mga paa ko. Una dahil sa takot sa multo o kung anumang masamang espiritu na nandoon. Ikalawa, sa lamig dulot ng hangin. Sa pinakahuling upuan ng chapel kami umupo. Hindi man nagsasalita ang tatay ko, obvious na natatakot din siya. Hindi na lang rin ako kumibo. Pero alam kong iisa lang ang iniisip namin. Wala pang 10 minuto ay may narinig na agad akong kumakalansing ng mga barya. Hindi namin pinansin ng tatay ko. Lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman ko. Ilang saglit pa, may narinig kaming kaluskos ng tsinelas at naglalakad. Talagang nagtitindigan na ang balahibo ko sa batok at ang mga daliri ko sa mga kamay at paa ay nanlamig na ng husto. Ang tatay ko naman napalunok na lang. Alam kong narinig niya ang naririnig ko. Inip na ako na tumila ang ulan at hangin. Gustong-gusto ko na talagang umalis sa chapel na iyon. Ilang saglit lang at bigla naman akong may narinig na parang umiiyak na galing sa malayong parte ng kapilya. Napatayo na ako sa takot. Tatay, baka may tricycle na sa labas, sabi ko. Napatayo na rin siya. Wala pa, alam mong wala sila eh, sabi niya. Sumilip kami sa labas at medyo tumila na ang ulan. Hay, salamat sa Diyos. Malakas pa ang hangin, sabi niya. Lakas loob akong nagtanong sa kanya. Gusto ko magkaintindihan kami na hindi na dapat kami nagtagal sa chapel na yon. Narinig mo ba yung mga narinig ko? Oo, may kumakalansing, sabi niya. Yung kakakaluskos ng tsinelas. Takot na takot kong tanong. Napangiti ang tatay ko. Ano pa ba ang aasahan mo dito? Di ba alam natin kung sino sila? Saka ko lang inilabas ang tunay kong nararamdaman. Alis na tayo. Tumayo ang tatay ko. Tara na. At pasimple pero nagmamadali na kaming lumabas doon. Nakisama ang panahon. Paglabas namin wala na ang malakas na hangin at wala ng ulan. May narinig pa kaming mga boses ng tao na naglalakad papunta sa school at sa barangay.
Sumabay kami sa kanila. Tinawanan lang naming pareho ni tatay ang nangyari sa amin, pero alam kong katulad ko, hindi niya rin ito na makakalimutan.